Kasalukuyang naglalakad sa kabaan ng mainit na kalsada ang magkaibigang Rendon at Alihar. Mula sa angkan ng mga mandirigma ang binata, piniling umalis sa nakasanayang buhay para tuklasin ang lawak ng mundo. Kapwa alam na mapanganib ang buhay sa labas ng kanilang nayon, ngunit hindi na ito alintana ng magkaibigan. Nangangaso ang mga ito para makakain, at sa tuwing mapapadaan sa mga nayon, nakikipagtagisan ng lakas si Rendon, kapalit ng pagkain at ilang peraso ng ginto. Kunting lakad pa Rendon. Hirap sa'yo, ang laki ng katawan mo, napakatamad mo maglakad. Kita pa dito yung pinanggalingan natin, no? Di pa nga nakakatayo yung mga tinalo mo eh. Aba, hindi ko nakasalanan kung bakit napakahina nila. Pero ayos din yung naisip mo ha. Kahit papano, nalaman na ng tiyan ko. Sabi ko naman sa'yo eh, sama mo lang ako, hindi ka magugutom. Di nga ako magugutom. Puro naman ng kalyo ang kamao ko, kakasuntok. Huwag ka naman magreklamo. Sa ating dalawa, ikaw yung nabiyayaan ng lakas. At sa katalinuhan ko, siguradong walang makakahadlang sa gusto nating gawin. Teka, ano bang dahilan mo? Bakit tayo naglalakbay? Simple lang. Gusto kong hanapin yung sarili ko at malaman kung bakit ako binigyan ng ganitong uri ng lakas. Eh ikaw? Di ko naman masasabing gaya ng sayong dahilan ko. Di rin naman ako sinlakas mo eh. Siguro, gusto ko lang malaman kung gaano kalawak ang mundo. At kung ano yung nag-aantay sa akin sa labas ng bakod ng ating nayon. Gusto kong tumuklas, malaman kung ano yung naghihintay sa akin sa mundong ito. Parang wala namang kwenta yung dahilan mo. Pero nandito na rin tayo eh. Mabuti na ding may kasama ako. Kahit papaano, may nakakausap. Kasalukuyang naglalakad ang mga ito papunta kung saan. Kung titignan, walang patutunguhan ang ginagawa ng mga ito. Ngunit silang dalawa lang ang nakakaalam ng dahilan kung bakit sila naglalakbay. Si Rendon ang panganay na anak ng pinuno. Taglay nito ang lakas na hindi mapaparisan. Ngunit hindi ito marunong gumamit ng utak. Tanging lakas ng pangangatawan ang inaasahan. Samantalang si Alihar, bagaman may kagaspangan ang ugali, nagtataglay ito ng kakaibang katalinuhan. Sa pinagsamang lakas ni Rendon at katalinuhan ni Alihar, walang makakatalo sa kanila. Isang buong araw naglakad ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa isang nayon. Nagkataong pista sa lugar. Pinagdiriwang ng tribo ang kanilang bagong tanghal na pinuno. Uy, mukhang swerte tayo sa pinuntahan natin ah. May handaan. Siguradong makakain tayo ng libre. Tara, puntahan natin yung pinag-uumpukan ng mga tao. Lumapit ito sa mga nagkakagulong madla. Hanggang sa mapagtanto ng dalawa, ito ay paligsahan. Tagisan ng lakas sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Suntukan na naman? Sasali ako dito? Hoy! Alihar! Bumalik ka dito! Hindi pa man nakakatapos magsalita si Rendon. Tumakbo na si Alihar sa mga nangangasiwa upang makipag-usap. Nakatingin ang mga ito kay Rendon na noon ay nakatayo lang sa sulok. Maya-maya ay bumalik si Alihar, nakangiti ng nakakaloko. Isinali ni Alihar si Rendon sa isang paligsahan. Ang mananalo, magkakamit ng pabuyang ginto at masarap na pagkain. Talunin mo ang lahat ng mga kalahok. Ang pabuya sa mananalo, isang supot ng ginto at masasarap na pagkain. Inikot ni Rendon ang tingin sa paligid. Napansin nito ang mga kabataang nanghihingi ng makakain sa mga tao. Napangiti ito at tumugon. Wala akong pakialam sa ginto. Kunin mo kung gusto mo. Sapat na sa akin ang pagkain. At bago matapos ang laban, tipunin mo ang lahat ng mga kabataan. Anong gagawin mo sa mga bata? Huwag ka na magtanong. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Matapos makipag-usap ay naglakad ito papunta sa entablado na naging hudyat ng pagsisimula ng paligsahan. Nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay kinutsa si Rendon dahil sa katabaan nito.
Ngunit lingid sa kaalaman ng mga naroon, may taglay na malahalimaw na lakas ang binata. Habang papasok ang isa sa mga kasali, matipuno ang katawan, punong-puno ng peklat, bakas ng mga nagdaang laban. Ayon sa nagpakilala dito, siya ang kampyon ng tribo mula sa kanluran, kilala sa pangalang Tubal. Ikaw ba ang makakalaban ko? Siguraduhin mo lang na mahaliw ako. Huwag kang mag-alala. Talagang maaliw ka kakapulot sa ipin mo. Anong sinabi mo? Dahil sa galit, sinugod nito si Rendon. Isang malakas sa suntok ang binigay. Ngunit sinalo lang ng binata ang kamao ng katunggali. Yan na ba ang lakas mo? Mukhang nagsasayang lang ako ng oras dito, Alihar. Wika ni Rendon sabay lingon kay Alihar. Nainsulto ng husto ang kalaban. Sa pagkakataong iyon, isang malakas na sipa ang binigay kay Rendon. Tinamaan sa tagiliran ang binata, ngunit hindi ito natinag. Hinawakan ni Rendon ang paa ni Tubal. Inihagis palabas ng entablado. Huwag mo nang dagdagan ng kahihiyan mo. Manatili kang nakahiga. Huwag ka nang tumayo, pakiusap. Hindi na nakatayo si Tubal. Tinanggap nito ang pagkatalo. Inabot ng binata ang kamay upang itayo ang katunggali. Kalaban kita, pero hindi ka away. Mahusay ka sa laban ha. Kakaiba ang lakas mo. Tinatanggap ko ang pagkatalo. Mahusay ka ding mandirigma at masaya akong nakatunggali kita. Matapos ang pag-uusap, lumabas na si Tubal sa entablado. Bagaman kahihiyan para sa kanya ang nangyari, hindi na nito pinansin ang sinasabi ng mga tao. Sa pag-aakalang tapos na ang laban, naglakad palayo si Rendon sa entablado. Ngunit hinarang ito ng ilan pang kalalakihan, kasama ang isang matanda. Mahusay ang pinakita mo sa laban. Ngunit hindi pa tapos ang paligsahan. Marami ang gusto kang makalaban. Huwag mo sabihin, aatrasan mo sila. Wika ng matanda. Ngumiti si Rendon. Tinignan ang mga mandirigma. Nakapaikot ito sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nakisali sa usapan si Alihar. Sandali lang. Kung sakaling pumayag ang kasama ko, ano naman ang magiging kapalit? Ngumiti ang matanda at muling nagsalita. Lahat ng gusto niyong makuha, ipagkakaloob ng aming tribo. Mukhang maganda ang alok mo. Pero paano naman ako makakasigurado na tutupad ka sa usapan? Ang matandang kausap nila Rendon ng mga oras na yon ay ang ama ng bagong pinuno ng tribo. Dahil sa nakitang lakas ng binata, muli itong nakipagkasundo sa kanila. Duda si Alihar sa mga binibitawang salita ng matanda. Kaya naman nag-isip ito ng paraan para masigurong hindi sila malilinlang. Gaya ng inutos ni Rendon, inipon ni Alihar ang mga kabataan sa isang sulok, ginawang pain. Tinakot ang matandang papatayin ng mga ito kung hindi sila tatalima sa napagkasunduan. Huwag kang mag-alala. Tutupad ako sa aking salita. Ano? Pumapayag ka na ba? O sige, pahig na ako sa isang kondisyon. Ako ang magtatakda ng aking pabuya. Wala namang pagtutol sa panig ng matanda. Ngunit may isang batas na kailangang sundin sa laban. Hindi maaaring patayin ng nanalo ang matatalo. Huwag kang mag-alala. Mandirigma ako pero hindi ako mamamatay tao. Kung ganon, simulan na ang laban. Lumabas ng entablado ang matanda. Nagsipagpasukan ang mga mandirigma. 4 na malaking kalalakihan ang pumasok. Pinaikutan si Rendon. Pinagsalubong ng binata ang kanyang kamao. Hinarap ang mga kalaban. Isa-isang sumugod ang mga ito. Ang ilan ay may dalang sandata. Ngunit ang ilan sa mga ito ay purong lakas ang gamit. Nagulat ang mga tao nang tagayin siya ng isa sa mga mandirigma. Tumalbog lang ang talim ng itak.
Maging ang sibat na itinarak sa kanya, hindi tumalab. Hinayaan ng binata na sumugod ang mga kalaban hanggang sa mapagod ang mga ito. Tig-isang suntok ang binigay ng binata dahilan para tuluyang mawalan ng malay ang mga ito. Hindi makapaniwala ang matanda nang makitang bumagsak ang kanilang mandirigma sa pamamagitan ng tag-iisang suntok. Nanalo si Rendon. Tinulungan pa nito ang mga katunggali na makaalis sa entablado. Mahusay! Ngayon sabihin mo kung ano ang gusto mong pabuya. Alyar, nasaan na ang mga kabataan? Nandito Rendon. Bakit? Anong gagawin mo sa kanila? Kumuha ka ng ilang hiwa ng karne para sa paglalakbay natin. Pamahagi mo sa mga kabataan at matatandang nagugutom ang maiiwan. Teka, sigurado ka Rendon? Narinig mo ba ang sinabi ko? Yan ang gusto kong pabuya. Pakainin mo ang mga nagugutom. Mariing tumutol ang matanda sa gustong mangyari ni Rendon dahil mga anak ng alipin at bilanggo ang mga kabataang tinipo ni Alyar. Ngunit para sa binata pantay-pantay ang lahat. Binali nito ang batas ng tribo. Hinayaang kumain ang mga nagugutom. Nakita naman ni Tandang Islaw ang kakaibang malasakit na Rendon sa mga kabataan. Aminado ang matanda. Napahanga ito sa taglay na kabaitan ng dakilang mandirigma. Di ba sinabi ko na ako ang magtatakda ng gusto kong pabuya? Ngayon, bakit ka tumututol? Natahimik ang matanda at hinayaan si Rendon sa gustong gawin. Pinamahagi ni Alyar ang mga pagkain sa mga kabataan at matatanda. Kasabay nito ang pangako, isang supot ng ginto. Dahil sa nakitang husay at lakas, inalok ng matandang pinuno si Rendon at Alyar na doon manirahan sa nayon. Ngunit mariing tumutol ang binata dahil ayaw nitong may sino mang nag-uutos sa kanya. Dito natuklasan ni Rendon na ang tribong iyon ay may kinakarap na kaaway, isang nilalang na walang sino man ang nakakagapi. Walang makakatalo? Bakit? Ano bang uri ng nilalang yun? Isang angkan ng gabunan na pinamumunuan ng taong nagngangalang Rabal. Hindi ko ugali makisali sa gulo ng may gulo. Kaya pasensya ka na kung tatanggihan ko ang alok mo. Biglang humawi ang mga tao at sa gitna ng mga ito, naglalakad ang isang matipunong lalaki. Kilala kita. Mula ka sa tribong naninirahan sa kanluran. Anong sadya mo dito? Naglalakbay ako at napadaan lang. Wala akong ibang sadya. Kinailangan lang naming makakain. Natawa ang lalaki dahil sa sinabi nito. Hindi makapaniwala sa dahilan ni Rendon na dumayo sa maliit na nayon upang makikain. Teka, sino ka ba? At bakit ka nagtatanong ng ganyan? Ako si Dimas, ang punong mandirigma ng tribo. Bagong hirang na pinuno. Ang paligsaang ito, inaalay para sa aking karangalan. Ah, ganun ba? Pasensya ka na dahil hindi kita nakilala simula pa lang. Hindi naman sa pagiging arogante, pero di ko tatanggapin ang alok na matandang pinuno. Walang problema sa akin. Pero tignan mo ang mga kabataan. Hayaan mo ba silang mapahamak sa kamay ng kaaway namin? Ikaw ang punong mandirigma at bagong hirang na pinuno. Wala ka bang magagawa? Nilapitan ni Dimas ang binata. Inayang pumasok sa isang kubo. Dito pinaliwanag sa kanila ang lahat. Napag-alaman, nanganganib ang buhay ng tribong iyon dahil sa banta ng mga aswang. Likas na malapit sa mga bata si Rendon. Sumagi sa isipan nito ang maaaring sapitin ng mga kawawang bata sa kamay ng mga aswang. Pinakinggan na Rendon ang paliwanag ni Dimas. Aminin ko sa inyo ang totoo. Wala akong kalaban-laban sa mga gabunan. At kahit gaano pa karami ang bandirigma na nasa ilalim ng aking pamumuno, hindi yun sasapat. Hindi pansarili ang aking alok sa inyo, binata. Ito ay para sa lahat, lalo na sa kabataan ng aming tribo. Kung sakaling mapapahamak sila,
tuluyang mapapatid ang aming saling lahi. Mauubos ng tuluyan ang aking mga angkan. Habang nagsasalita si Dimas, pinag-iisipan ni Rendon ang magiging sagot. Likas sa kanya ang pagiging malapit sa mga bata. Hindi nito lubos maisip kung ano ang maaaring mangyari sa mga paslit kung sakaling dumating ang mga aswang. Matapos ang pag-uusap, lumabas si Alihar at Rendon. Sinamahan naman ng ilang taga-silbi ang binata papunta sa kanyang tutuluyan at doon ay nag-usap ng masinsinan ang magkaibigan. Kilala kita, Rendon. Balak mo bang tanggapin ang alok ng pinuno? Naalala ko ang mga bata. Wala silang kalaban-laban. Ayokong alisin sa kanila ang karapatang mamuhay ng mapayapa at maramdaman ng magandang buhay. Sa bagay, tama ka. Pero sigurado ka ba? Pwede mong ikamatay ang pakipaglaban sa aswang. Lalo pa mga gabunan sila. Alam ko, Alihar. Siguro ito ang dahilan kung bakit ako binihiyaan ng pambihirang lakas. Siguro nga, Rendon. Kaya kung may tutulong ako, sabihin mo lang. Matapos ang pag-uusap, namay nga ang dalawa. Kinabukasan muling hinarap na Rendon ang punong mandirigma, pati na rin si Tatang Islaw. Tinanggap nito ang alok ng pinuno, kapalit ng ilang pagbabago sa kanilang batas. Isinaad na Rendon na kung sakaling matalo ang gabunan, tatanggalin ni Dimas ang batas na naghihiwalay sa mga alipin at mga mamamayan. Bagaman labag sa nakaugalian, walang nagawa ang amang pinuno kung hindi tanggapin ang panukala ni Rendon. Buong puso akong tatalima sa inyong kahilingan. Kung sakaling manalo ka sa mga gabunan, magpapasailalim kami sa iyong pamumuno. Mapapasayo ang lahat ng yaman at kasaganahan ng aming nayon. Hindi ko kailangan ng mga bagay na yan, Dimas. Isa lang ang kahilingan ko at yun ay para sa mga kabataan. Nang magkasundo ang dalawang panig, pinag-usapan nila ang magiging plano. Pinaliwanag ni Dimas kung kailan sumalakay ang mga gabunan. Ito ay sa tuwing bilog ang buwan. Mas malakas ang kanilang puwersa sa mga panahong iyon. Hinayaan ni Rendon ang kaibigang si Alihar ang magplano ng mga dapat gawin. Matapos ang pag-uusap, tinipon ni Alihar at Tatang Islaw ang mga kababaihan, sanggol, kabataan at matatanda. Dinala ito sa bahagi ng nayon kung saan hindi makakapasok ang mga aswang. Isa itong hukay sa ilalim ng mismong pamayanan, sadyang ginawa upang gawing kanlungan sa oras sa sumalakay ang mga gabunan. Kinabukasan pagsapit ng kabilugan ng buwan, tapos na ang paghahanda ni Alihar. Ang gagawin na lang na Rendon, antayin dumating ang mga kalaban. Siniguro ni Dimas ang kaligtasan ng paligid. Nagtalaga ng mga bantay palibot sa nayon upang kagad mamataan ang paparating na kalaban. Kinagabihan, tinipon ni Tatang Islaw ang mga tao at dinala sa hukay. Nang makapasok na ang lahat ay sinarado, nanatili sa labas ng nayon ang mga mandirigma. Samantalang si Rendon at Alihar nasa gitna ng layon. Ilang sandali pa tuluyang nagdilim ang paligid. Pumaibabaw ang malaking buwan. Naramdaman ni Rendon ang presensya ng mga paparating na kalaban. Lalo itong lumalakas habang tumataas ang bilog na buwan. Nagsigawan ang mga mandirigma. Alam ni Rendon, dumating na ang mga gabunan. Ang ilan ay nakapasok na sa loob ng nayon. Natunton ang kinaroroonan ng ilang mamamayan. Lingid sa kaalaman ng mga aswang na may patibong na hinanda si Alihar. Pagdating sa bukana ng hukay, biglang nagpupok ang mga aswang dahil sa ibinuhos na langis gamit ang palasong may apoy sa dulo. Sinindihan ng mga mandirigmang nakatago. Kinuha naman ng iba pang mandirigma ang pagkakataon upang patayin ang mga nasusunog na aswang. Nakatayo pa rin si Rendon sa kalagitnaan ng nayon nang marinig ang boses ni Dimas.
Dali-daling tumakbo ang dalawa. Nakita ng mga ito, sakal-sakal ng isang malaking nilalang, ang punong mandirigma. Ang lakas pa rin ng loob mong harapin ako sa laban. Bakit hindi na lang kayo sumuko at hayaan kaming gawin ang gusto naming gaya ng dati? Wika ng nilalang. Sa kabilang banda, dinampot na rin doon ang malaking troso. Ibinato sa kinaroroonan ni Dimas. Tumama ang kahoy sa katawan ng nilalang, dahilan para mabitawan nito si Dimas. Saktong paglingon, sumalubong naman ang kamay ni Rendon. Sunod-sunod na suntok ang pinakawala ng binata. Halos hindi makabawi sa pag-atake ang gabunan hanggang sa tuluyang matumba. Kaya naman pala malakas ang loob mo. May mga panauhin kang inimbitahan. Ako ang kalaban mo, Aswang. Kaya ako ang harapin mo. Huwag kang mag-alala, Dimas. Dahil matapos kong patayin ang mayabang na mandirigma, uubusin ko naman ng mga kalahi mo. Dumampot ng bato si Rendon. Buong lakas na itinapon sa kalaban. Sinalo ito ng nilalang at dinurog. Ang ayoko sa lahat ay yung binabastos ako. Humarap ka sa akin kapag kinakausap kita. Talagang makulit ka. Pwes Biglang nahinto ang pagsasalita ng kalaban dahil nawala si Rendon sa kanyang paningin. Nang muli itong lumitaw ay nasa harapan na. Nakaumang ang kamao sa kanyang muka. Tapos mabasag ang panga ng gabunan nang pakawalan ni Rendon ang suntok. Nalagas ang ilan sa mga ngipin nito, bagay na lalong kinainis ng kalaban. Ako si Rabal, ang pinuno ng mga gabunan. Walang sino man ang bumastos sa akin ng ganito. Dahan-dahang nagbago ng anyo ang nilalang. Lalo pang lumaki. Humaba ang buhok. Naglabasan ang mga nagbabagang marka sa balat ng aswang. Yan ang gusto ko. Ibigay mo ang lahat ng lakas mo sa labang ito dahil hindi ako magpapapigil. Wika na rin dun. Akmang sasalakay na ang binata nang bigla itong awatin ni Alihar. Sandali lang, Rendon. Huwag kang magpadalos-dalos. Tignan mo ang kanyang mga kuko. May tumutulong likido. Nakita ni Rendon na natutunaw ang anumang mapatakan ng likidong sinasabi ni Alihar. Dahil nalaman ng binata ang sekreto ng gabunan, lalo itong nagalit. Si Alihar ang pinagbalingan. Mabilis na kumilos ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na itinarak ang ulo sa katawan ni Alihar. Masyadong marami ang nakikialam. Bawasan natin ang isa! Biglang binalot ng katahimikan ang paligid. Tila nabingi si Rendon nang makitang bumagsak ang kaibigan. Alihar! Walang iya ka! Pinatay mo ang kaibigan ko! Sa sobrang galit ng binata, hindi na nito alintana kung masira man ang bawat madadaanan. Nang makarating sa kinakatayuan ng kalaban, malakas sa suntok ang pinakawalan. Yumanig ang paligid at sa bawat pagtamak ng kamao nito sa katawan ng aswang. Beses din siyang tinamaan ng kuko ni Rabal. Ngunit napuruan niya, dahilan para manghina. Parehong nakadapa ang dalawa sa lupa. Pinipilit na makatayo. Naunang bumangon si Rendon. Marahang naglakad papunta sa gabunan gamit ang natitirang lakas. Binali nito ang leg ni Rabal. Hinila. Mula sa kawan. Itinarak ito sa mahabang buho ng kawayan. Itinayo sa gitna ng entablado. Matapos ang laban, tuluyang bumagsak ang binata. Nakatitig ito sa maliwanag na buwan. Nakangiti. Habang pinagmamasdan ang magandang nagliliwanag na bola sa kalangitan. Rendon, kumusta ang pakiramdam mo? Nanalo ka. Nanalo tayo. Napatay mo si Rabal. Walang panama ang aswang na yun sa akin. Huwag kang magsalita.
Hayaan mong itayo kita. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas, Dimas. Hindi na din ako magtatagal. Matindi ang lasong dala ng kuko ng aswang na yun. Nararamdaman ko, unti-unti nang namamatay ang kaugatan sa katawan ko. Tuparin mo na lang ang mga pangako mo sa akin. Kasabay nito, ipabatid mo sa mga kabataan na ito ang huling pagbilog ng buwan na magtatago sila. Ikararangal kong iparating sa mga bata ang sinabi mo. Ikararangal kong makasama ka sa laban at mas ikararangal kong maging saksi sa isang makasaysayang kaganapan. Salamat kaibigan. Salamat sa magandang regalo sa mga bata. Tinupad ko lang ang pangako ko sa'yo. Ngayon ikaw naman, tuparin mo ang kasunduan natin. Dahan-dahang pumikit ang mga mata ni Rendon. Tuluyang bumagsak ang kanyang katawan. Parehong namatay ang magkaibigan sa labang iyon. Ngunit nagsilbing inspirasyon sa mga mamamayan ang kabayaniyang ginawa ng magkaibigan. At bilang paggunita, itinayo ang rebulto ng imahe ni Rendon at Alihar sa mismong pasukan ng nayon. Ipinabatid din ni Dimas sa pinagmula ng dalawa ang kabayaniyang ginawa. Salip na malungkot, ipinagmalaki ng ama ni Rendon ang kanyang anak. Sa kabila ng malahalimaw nitong kaanyuan at lakas, nagtatago ang puso ng isang bayani. Pusong may malasakit sa mga tao, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Announcement ng pinakabagong gamit from Likha Merchandise, pinakabago at personal na gamit para sa inyo. Ang tawag dito ay pabasa, pamana at basbas. Paliwanag ko sa inyo ang bawat proseso. Ang unang proseso, pabasa. Ikalawang proseso, pamana. Ikatlong proseso, basbas. Yan ang tatlong proseso ng pabasa, pamana at basbas. Ang dadating sa inyo, isang papel, isang necklace na naaayon sa iyong pangangailangan at isang bote ng langis na yung pangalan mo nasa loob na kasama ang iba't ibang uri ng sangkap. Paano ang proseso ng order? Available lang to sa website ng Likha Merchandise. I-search lang ang www.likhamerchandise.com. Available lang ang pabasa, pamana at basbas every first hanggang 5th day of the month. Example, unang magbubukas to ngayong September 1 hanggang September 5 lang. After nun, hindi na kayo pwedeng umorder kasi kinakailangan ng isang buwan na proseso para magawa ang pabasa at pamana at basbas. Kung sakaling mag-order kayo ngayong September 1 to 5, marireceive nyo pa ang order sa October 5 or October 10. Mahabang proseso ang pabasa at pamana at basbas. Ito'y ipapadala pa sa Negros. Ang lahat ng pangalan nyo at edad, ito'y specific na para sa inyo lamang. Kung interesado kayo mga kabayan, i-visit nyo na kaagad ang www.likhamerchandise.com. Magbubukas ang pabasa at pamana at basbas sa September 1 hanggang September 5, limited slots only.